Saglit na natigilan si Yvette sa entryway ng kanilang bahay pag-uwi niya kinagabihan. Nasa living room ang mga magulang niya at mga magulang ni Craig. Mukhang may importanteng pinag-uusapan ng mga ito. Nang makita niya nakatingin na sa kanyang lahat, isa kalaman niya nagawang lumapit at naupo sa gitna ng mama at papa niya. We can still fix things up, can't we? Maya-maya saad ng mama ni Craig. Hindi nalala yung edad nito sa kanyang mama. Maliit na babae at hindi kaputian. Ayon sa mga usap-usapan noon, dati itong may-ari ng karinderya. Pag-usapan nating mabuti ngayon, dugtong ng papa ni Craig. Mas bata itong tingnan kaysa sa kanyang papa. Obviously, ay dito naman na ni Craig ang kagapuhan nito at malakas na sex appeal. Adapted daw ito ni isang negosyanteng Chino na namatay. Ito na nagmana ng junk shop at talyar na pag-aari ng inchik. Kahanga-hanga mula sa maliit na negosyong yun ay masensong papa ni Craig. I told you, hindi na mababagong lahat ng ito. Napatingin siya sa nakabukas na pasyo at noon lamang niya na lamang naroroon pala si Craig. Nakatalikod dito tila nakatanaw sa malayo. Shit, bakit ganun na lamang hangarin niyang mahagod man lang maski ang natural nitong buhok? Why not? Saad naman ng mama niya. You and Yvette are still married. Walang makakapagbago nun hanggat hindi nawawalan ng bisa ang inyong kasal. Ipahahanda akong mga gamit ni Yvette at nang makasama na niya si Craig pauwi sa bahay nila. Dugtong ng papa niya. You're just wasting time. Malamig pa sa yelong saad ni Craig. Bakit tila hiniwan ang maliit na puso niyang sinabi nitong iyon? Will you just shut up, Craig? Tila nainis ng saad ng mama nito. Ayoko mapag-usapan. Ayokong isipin ng ibang tao na ginagamit lang natin ang pamilya ni na Yvette para maitagong pinagmula ng pamilya natin. Why don't you just accept the truth? Saad ni Craig. Talaga naman nanggaling tayo sa hirap at hindi sapat ang ginawa kong pagpapakasal sa isang mayaman parang pagtakpan ng bagay na yon. Shut up! Nalalakyahan ang butas ng ilong ng mama nito sa inis. Isama mo si Yvette pauwi and this conversation is over. Ayon pa sa naririnig niya, ilang personality development instructors na raw ang dinaanan nitong matutuhan lang itong lahat-lahat sa mundo ng mayayaman. Tigilan niyo ng pakikialam sa buhay namin ni Yvette, Mama. Saad pa ni Craig. After you got what you want, tumayong mama nito at nimewang sa harap nito. Nagmamalaki ka na ngayon dahil nakuha mo ng gusto mo. Naibigay na sa'yo ng papa mo ang mana mo at may sarili ka ng negosyo? How could you do this to us, son? Yvette and I deserve to be happy. Ani Craig, bakit hindi niyo maintindihan yon? Pabayaan niyo na kami, hindi kami magiging masaya sa isa't isa. Mahirap bang maintindihan yon? No, nagagalaitin ng mama ni Craig. Paano mo kami hinaharap ng nakataas noo sa ibang tao kapag hindi natin kasamang mga Montalivano? Kukutyain na naman nila tayo, iho. Maniwala ka. Magkulong na lamang kayo sa mansyon at huwag na kayong dumalo sa mga pagtitipon kung ayaw niyo makarinig ng pangungutya. Mariing saad ni Craig, hindi pwede yun, iho. Kontrata pa rin ng mama nito. Nabibilang na tayo sa mundo ng mayayaman. Hindi tayo alien sa mundong ito. Napailing siya. Masyadong uhaw sa atensyon ng mayayaman ang mga magulang ni Craig. Our decision is final. Sa wakas ay sabi niya. Napag-usapan na namin to ni Craig. Hindi na kami magsasama ulit. Wala rin namang magandang mangyayari sa amin. Nasa lubong niya ang makahulog ang tingin ni Craig nang tumingin siya dito. If that's the case, willing ka na bang tanggapin ang pagbagsak niya sa lupa, iha? Nakataas noong saad ng mama ni Craig. Babawiin namin ultimo isang sintimong ininvest namin sa mga negosyo niyo. Sisingilin namin kayo sa lahat ng pagkakautang niyo. Go ahead, hamon niya. Yvette, nakikiusap ang mga mata ng mama niya na sulyapan niya ito. Matuto kayong bumangon nang walang tumutulong sa inyo, Mariing sabi niya. We don't need their help. Nakatingin pa rin sa kanya si Craig ng balingan na to. We can survive without them. Mariing sabi niya tiniwan ng mga ito. Yvette, tawag ng mama at papa niya. Tila walang narinig na nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang kwarto. Pagdating doon ay dumapa siya sa kama at sinubsob ang mukha sa unan. She cried. Hindi dahil sa problema ng pamilya niya kundi dahil sa pambabali walang pinapakita ni Craig sa kanya. Natigil lamang siya sa pag-iyak na may marinig siyang mga katok sa pinto. Who is it? Pilit na pinatuwid ang tinig na tanong niya. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Matagal bago sumagot ang nasa labas ng pinto. It's Craig. What do you want? Hindi niya binuksan ang pinto. Bumangon lamang siya at sumandal sa headrest ng kama. I want to file for an annulment, he said, and I need your cooperation. Lalo siyang naluha sa narinig. We were pushed to marriage by our parents. Would that be a valid ground for annulment? Pumiyok ang boses niya. Kakausapin ko pa si attorney about that. Anito.
Would I expect your cooperation in this case, Yvette? Yes, of course, sagot niyang tahimik na lumuluha. Gusto ko rin namang makalaya sa kasal na yon. I can feel that I could not find that happiness while our marriage is not yet over. Sisikapin ko mapabilis ang lahat. Thank you. Nanikip lalong dibdib niya. Hindi niya magawang buksan ang pinto dahil natatakot siyang malaman ito kung gaano siya kaapektado. Goodbye, he said softly. Goodbye, halos hindi na yung lumabas sa bibig niya. Naghintay siya ng ilang sandali nang sa akala niya nakalis na ito'y saka lamang siya humagulhol. Yvette? Bigla siyang natahimik na tila pinasakan na kung ano ang bibig. You still there? Pilit na pinatuwid ang tinig na tanong niya. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Craig, nasa tinig nitong pag-aalala. Dahil ba sa mga sinabi ng mama sa'yo? No, sagot niya. It's nothing. Nasa labas pa pala ito ng pinto ng kwarto niya. Are you sure? Yeah, he really showed concern. Kahit noong magkasama pa sila, hindi to kumakain na hindi mo na siya tinatanong kung kumain na siya o gusto niyang sumabay sa pagkain dito. When she was sick, nasa tabi niya ito. Itong nag-aalaga at nagpapakain sa kanya. Bukal man sa kalooban nito ang ginagawang iyon o hindi, naging dahilan pa rin yun upang hangaan niya ito ng palihim. At marahil hindi niya masisisi ang puso niya kung nang mga sandaling iyon ay pinagsigawan yung nahuhulog na yun kay Craig. By the way, Doodle's doing okay. Anito pagkaraan ng ilang sandali. Doesn't he miss me? Of course he does. Don't you miss me? Nais niyang itanong, ngunit pinigilan niyang sarili. Baka lalo siyang masaktan sa magiging sagot nito. Baka nga ng araw na maghiwalay sila ay nakipagkita nito kaagad kay Alana. Baka kaya gusto nitong mapabilis ang annulment ng kanilang kasal ay upang magawa na nitong magpakasal sa ibang babae. And don't worry, dahil pinainom ko pa rin siya ng mga vitamins si Doodle. Anito, hindi mo siya nakikitang mukha nito ay alam niyang napapangiti ito. Before, when she treated her pets like humans, he would smile and shake his head. Para bang ang mga ginagawa niya noon sa mga hayop ay gawain lamang ng isang taong hindi normal. Pero na magtagal ay natutuhan na rin itong mahalin ng mga alaga niya. Madalas na ito nagpapakain sa mga iyon. Minsan ay kinakausap pa. How's Missy? Maya-may tanong nito. Okay, sagot niya at naalala niyang hindi pa niya nabibisitang muli ang vet clinic niya. Wala pa siyang ganang magtrabaho. Bye, he said. Bye, nakagat niyang ibabang labi nang marinig niya. Ang mangyayabag nito papalayo, iniwan ni Yvette ang problemadong mga magulang niya sa kanilang bahay ng araw na iyon. Upang magtungo sa klinik niya, nasa isang two-story building yan sa may Ortigas Extension. May 3 tao siyang kasama doon. Kompleto rin sa facilities ang klinik. Hindi tumataba si Cutie, sabi ng isa niyang kliyente. Do I need to change her vitamins? Nagreseta siya ng panibagong vitamin at inabot iyon dito. Nagbayad to pagkatapos umalis na kargang alaga nitong pusa. Pagkatapos ay mag-isa na naman siya sa klinik. Hindi pa katagalan yun na may dumating na namang bagong kliyente. Isang maliit na babaeng halos kasing taas lamang na malaking asong kasama nito. Walang ganang kumain. Malungkot na bungad nito. What shall I do, Doc? Baka hindi niya gusto mga pagkain binibigay niyo, sabi niya. O baka hindi magandang vitamins niya. Perhaps, nagreseta muli siya ng mga gamot at nagbigay ng ibang brand ng dog food pagkatapos suriin ng aso. Mag-isa na naman siya nang umalis ang mga ito. Hindi niya tuloy maiwasang hindi isipin kung may future nga sa ginagawa niyang iyon. Marahil kung inasikaso niyang business ng pamilya nila, baka noon pa siya may narating. Kaya, gayong hindi naman siya magaling sa pagnenegosyo. Good morning. Otomatikong siyang nagangat ng tingin sa narinig na tinig. Craig, hi! Hanggang tengang pagkakangiti nito habang karga-karga si Doodle. Hindi na siya gaano nakapag-isip. Mabilis pa sa 4:00 nakalapit siya dito at nakahalik sa mga labi nito. Pagkatapos ay gulat na natutup niya ang bibig. Sorry, pagkuha ni nahihiyang hinging paumanhin niya. Tsak na nagbablush pa rin siya nang agawin siya ni Doodle mula dito. Upang itago ang pamumula ng pisngit ng pagkapahiya, hinalik-halikan niya at kinausap si Doodle. How are you, baby? I miss you so much. I'm glad you visited me. Nilapit niyang ilong sa ilong ng aso na bigla na lamang itong tila na ubot na susuka na naman. Sorry, natatawang sad ni Craig at inagaw si Doodle mula sa kanya. He really hates your perfume. Sa lahat ng hayop na nakilala ko, si Doodle ang pinakamaarte. Nailing niya sabi, but I still love him. So, kamusta ka na? Tanong nito pagkatapos naupo ito sa visitor's chair. Heto, dadalawa pa lang ang pasyente ko since this morning. Naupo na rin siya sa upuan niya. Bakit hindi ka nalang makipagsosyo sa akin? Mungkahi nito. If we can't be perfect housemates, perhaps we could be perfect business partners. What do you think?
You know that I'm not capable of handling a business, Craig. Nakangiti niya Saad. Mahihirapan lang ako. Why don't you give it a try first? Wala talaga akong hilig sa pagninegosyo. Baka maluging negosyo mo nang dahil sa akin. So paano natin paghahatian ang ibang conjugal properties natin? Tanong nito. Bala ko pa namang ibigay sa yung isang negosyo ko. Sa yung lahat yun at wala akong ni isang pag-aari doon, Craig. Kasal tayo kaya may karapatan ka rin doon. Sagot niya. Don't be stupid, biro niya. Kasal-kasala lang nangyari sa atin. Magsasalita pa sana to nang biglang may dumating kaya sabay na silang napatingin sa bumukas na pinto. Isang hindi inaasahang bisitang bumungad sa kanila. Marlo, pabulong na sambit niya. Hi Yvette, anitong lumapit at humalik sa pisngi niya. Tipid na nginitian nito si Craig, napalunok siya. Kay dad lamang ni Craig si Marlo, may kaya rin naman at kinikilalang pamilya nito, ngunit hindi pa rin ito mapapantayan ng husay ng pamilya ni Craig sa paghahandle ng negosyo. As a matter of fact, minsan na ring naluging mga ito at hindi niya alam kung tuluyan ang nakabangon. But he was handsome too. Maputi, gwapo at matangkad, tila nakangiting mga mata at sensual ang mga labi. But according to Tony and Kay, hindi nito mapapantayan ng lakas ng sex appeal ni Craig. But she loved him anyway. Did she love him still? O pilit lang niyang pinaniniwalaan ng sariling mahal pa nga niya ito para mapagtakpan ang totoong nararamdaman niya? Para kay Craig, only her heart knew the answer. I heard what happened between you and Craig. Saad ni Marlo na sa mga matang kaligayahan. Is it true? I think I have to go. Paalam ni Craig. Sabay tayo bago pa man siya makasagot. It seems that Marlo has a lot of things to tell you. Palisa sana to nang biglang kunin ni Marlo si Doodle. Mula dito na noon ay tila naduduwal pa rin. Parang nakakain ng tinikang aso at pilit tong nilalabas. What a cute puppy. Nakangiting Saad ni Marlo. What is your name, folk? Naunahan siya ni Craig sa pagsagot. Doodle. Hi Doodle. Ani Marlo na hindi man lang sinulyapan si Craig na sabihin itong pangalan ng aso. My name is Marlo. Hindi niya alam kung matutuwa o tataasan ito ng kilay. She knew that he hated pets. Noon pa ito kontra sa pagiging vet niya. Do you wanna play? Naputo lang sasabihin ito. Mula kay Doodle lumipat ang tingin nito sa suot na white polo shirt. Sumuka si Doodle at mismo sa damit pa nito nagkalat ang aso. Shit! Malakas na Saad ni Marlo at otomatikong binitawan ng aso, kaya bigla na lamang itong lumagapak sa sahig. Marlo! Bulalas niya at mabilis na dinampot si Doodle. Sabay pa nilang ginawa ni Craig kaya sa halip na si Doodle ay mga kamay ng isa't isang nahawakan nila. Nagkatinginan sila at pagkatapos animoy napasong mabilis na naghiwalay. Saglit siyang umalis at kumuha ng towel. Pagkatapos pinaliguan niya si Doodle sa ilalim ng faucet. Nang bumalik siya, diring-diring pinunasan ni Marlo ang damit nito. Gamit ang panyo nito. Sorry about that, Marlo. Hinging paumanhin niya nakarga pa rin si Doodle. Tila pilit lamang nitong tinatagong inis na nararamdaman. Pilit ang ngiti nito, napilitan na siyang hilahin to sa comfort room at tinulungan na pagtatanggal ng suka ni Doodle sa damit nito. I'm really sorry. Hinging paumanhin pa niya. It's okay. Nakangiting sagot nito at hinawakan ng mga kamay niya. Ang mahalaga nakita kitang mulit ngayon ay wala na makakahadlang pa sa pag-iibigan natin. We're going to start a new life, Yvette. Hinila niyang mga kamay niya mula dito at pagkatapos walang sabi-sabing lumabas na siya ng comfort room. Nadismaya siya nang malamang nakaalis na si Craig kasama si Doodle. Maagang nagsara ng clinic si Yvette pagkatapos dumiretso siya sa dating bahay nila ni Craig. Magbabaka sakaling makikita pa rin niya ito doon kahit na alam niyang balak din itong umalis doon ng araw na umalis siya. Baka nga may iba pang nakabili sa bahay. Nabuhayan siya ng loob nang matanaw mula sa gate. Ang isa nilang katulong ng bunga akala niya'y nakaalis na rin. Berta, tawag niya rito. Hangos naman tong lumapit at pinagbuksan siya ng gate. Ang sir mo? Tanong niya. Nagkamot to sa ulot nagkanda bulol-bulol pa sa pagsagot. Wala akong naintindihan sa mga sinabi mo, Berta. Kasi ma'am, hindi ito'y matuloy ang nais sabihin. Hindi ito mahilig magsuklay ng buhok kaya likas na magulong buhok nito. At lalo pa yung nagulo sa walang tigil na pagkamot nito doon. Minabuti na niyang dumiretso sa loob. Tahimik ang kabahayan. Excited na hinanap niya si Craig sa itaas. Wala ito doon kay bumalik siya sa ibaba. Natigilan siya sa pintuan ng kusina nang makitang babaeng pakanta-kanta pa habang nagluluto ng kung ano sa stove. Sumandal siya sa dingding at nakahalo-kip-kip na sinuyod to ng tingin. Likod pa lang ay alam na niyang si Alana to, ang mahaderang ex-girlfriend ni Craig na sumigaw nung araw ng kanilang kasal sa loob mismo ng simbahan. Parang gusto niyang batakin ng mahaba nitong buhok. Tumikim siya kaya lumingon to sa kanya. Oh, hi Yvette, sabi nito ngumiti na ngunit halatang peki naman.
What are you doing in my house? Marie niyang tanong. Alam niyang maganda to at pang-model ang katawan, pero hindi siya na-insecure sa physical nitong anyo. Your house? Anyo mo'y tinukuran ng tumas ang kilay nito. Sinabi sa akin ni Craig na hiwalay na kayo. Pakaramdam niya isa siyang toro. Na umuusok ang ilong sa inis. He told you that? Aha. Balak na nga raw niyong mag-file ng annulment. Natutuwa naman ako't nagising din kayo sa masamang bangungot na nangyari sa inyo. Muli tong humarap sa niluluto. Nasilip niyang plitong hipon yon. Allergic si Craig sa seafoods, aniya. Nang magsasama pa sila pinilit niyang gampanan ng maayos ang pagiging may bahay nito. Pinagluto niya ito at pinaghahain. Sa pamamagitan nun, unti-unti niya itong nakilala. Nalaman niyang allergy nito sa seafood nang minsang namaga ang mukha nito ng kumain nun. Marahil nahiya lamang sabihin sa kanya dahil siyang nagluto. I didn't know that, napamulagat na saad ni Alana. Really? Hindi ba 2 taon kayo naging mag-steady? Nakataas ang kilay niyang tanong. How come na hindi mo nalaman ng tungkol sa bagay na yon? Busy ako sa negosyo ko, anito. Besides, hindi naman kasi siya kumakain ng seafood kapag kumakain kami sa labas. Kasi nga allergic siya. Hindi niya sinabi sa'yo? Anyway, may iba pa naman akong pwedeng lutuin. Pinatay nitong apoy ng stove at pagkatapos naghanap ng pwedeng lutuin sa refrigerator. Puro gulay ang naroon. Alam niya, siya pa nagpabili ng mga yan kay Berta dahil alam niyang paborito ni Craig ang mga gulay, lalo ng Baguio beans at repolyo. I don't know how to cook vegetables. Mahinang saad ni Alana. Well, wala namang dahilan para magstay ka rito at ipaglutong asawa ko, hindi ba? Gumiti siya na nakakaloko. You're not his wife at hindi bagay sa yung role na yon. Kung gusto mo mag-aral, magluto, mag-enroll ka sa cooking school. Doon ka mag-practice at hindi dito. Wait a minute, tila nainis nang humarap ito sa kanya. Craig asked me to stay here. What is your problem? Ayaw na nga niya sa'yo. Nagsusumiksik ka pa rito. Well, kailan nga naman nagustuhan ni Craig? Pinakasalan ka lang naman niya para mabihisan ng magandang image ang pamilya nila. And your family just use them also. So quits lang kayo. Kasal pa rin kami. Maring sad niya na nanggigigil na sa inis. Gusto mong ipakulong kita? O baka naman gusto mong magparitoke kaya gusto mong masira na munang mukha mo bago ka harap sa isang cosmetic surgeon? Lumapit siya sa work table at tinawakan ng kutsilyo doon. Tinadtad niyang karneng pinatong nito sa chopping board na wala ng kulay ang mukha nito habang nakatitig sa karneng pinanggigigilan niya. Tila takot na takot nung umalis. Inis man nagawa pa rin niyang ipagluto si Craig ng pagkain alam niyang paborito dito. Matapos nang ihain niya sa mesa, nakaupo na siya sa living room at hindi pa rin siya nakikita si Craig. Lumabas na muna siya. Ma'am, sabi ni Berta nang usisain niya ito. Hindi pa nga po alam ni Sir na darating dito ngayon si Ma'am Alana. Bigla na lamang po sumulpot yun dito. Akala mo lang yun, inis niyang saad. Talagang pinapunta rito ng sermong makapalang mukhang babaeng yun. Pwede ba, huwag mo niyang tawaging ma'am ang vampirang yun? Sorry po ma'am, sabihin mo sa sermo na kinuha ko lang ibang gamit na naiwan ko dito. Bilin niya, wala akong ibang pakay sa pagpunta rito, yun lang. Nasa po yung mga gamit na kinuha niyo? Wala naman kasi itong nakikitang dala niya. Iniwan ko ulit, palusot niya. Naisip ko hindi ko naman pala kailangan ng mga yon. Tumayo na siya at umalis. Lula ng kotse, inis na inis pa rin siya kay Alan at kay Craig na rin. Malinaw na sa kanya na parang pinagtabuyan siya nito paalis ng bahay na yon dahil may balak talaga itong patirahin doon si Alana. Kunwari nga alis din doon, hindi naman pala. I hate him, gigil niya sabi, ngunit hindi sumang-ayon ng puso niya. Mas tamang sabihin na she must hate him. Pagbungad na pagbungad pa lang ni Yvette sa bahay nila ay sumasalubong ng makapaymewang niyang mama. Pumunta ritong makapalang mukhang si Marlo at hinahanap ka. Agad nitong sabi. Sinabi niya sa akin na magkasama kayo sa clinic. Hindi ko gustong nalaman ko, Yvette. What was that stupid man doing in your clinic? Dinalaw niya ako, tipid niyang sagot. Pagkatapos nihiga siya sa sofa, tinakpan ng tropilo ang muka. Halos litaw na naman ang mga litid ng mama niya sa leeg at ayaw na niyang makitang mga yon. At bakit? May sakit ka ba para dalawin? Segundang tanong nito na batid niyang nalalaki na rin ang mga mata. What if Craig learns about it? While he was there and he saw Marlo, inis niyang pagbibigay alam. Craig was there? Mas mataas ang boses na tanong nito. He was. You heard it right, Mama. How could you? Hinablot itong una na nakatakip sa mukha niya. Yvette, what do you think you're doing? Kasal ka pa rin kay Craig. Hindi mo pwedeng balikan ng Marlo na yon. Hindi. There's no hope, Mama. Sabi niya habang tumatayo, there will be no reconciliation between me and Craig. Nag-uwi na siya ng babae sa bahay namin.
Nagpagbalikan na siya sa ex-girlfriend niyang baliw. He's cheating on me. Bumakas ang pagkagitla sa mukha nito. Saglit natigilan na tila hindi makapaniwala. We have to do something about that. Pagkuha na sabi nito at nanginginig na boses. Nagbigay na isang buwang palugit ang mga Ardoles. Hindi nila babawian ang shares nila sa mga negosyo natin at hindi nila sisingilin ang iba pa nating pagkakautang sa loob ng isang buwan na iyon. Pero kapag hindi kayo nagkabalikan ni Craig within that period, sa lansangan tayo babagsak. Yvette, let it be. Aniya. No! Nag-echo sa apat na sulok ng kabahayan ang malakas nitong boses. No, Yvette. I can't let it happen. Mamamatay ako. Mamamatay kami ng papa mo. Tensyonado tong laglakad paroon at parito. Have pity on us, iha. Malaki naman ang utang na loob mo sa amin, hindi ba? If not because of us, you wouldn't have finished college. Isipin mo na lang ang paghihirap namin ng papa mo para mabigyan ka ng magandang buhay. Isipin mo na lang. Pagkatapos ngayon nilalaglag mo kami, emotional blackmail again. Pinatirik niya mga mata bago mabilis na pumanhik sa hagdan. Yvette! Malakas itong tawag. Bumalik ka rito, Yvette! Atakihin na naman yata ako sa puso. Anak, listen to me. Pinigilan niyang sariling huwag lumingon kahit paano nag-aalala pa rin siya sa mama niya kahit na alam niyang umaarte lamang itong may sakit sa puso. Nang lumingon siya ay nakita niya nakatayo na ito sa pasyot na ninigarilyo na naman. Hindi siya mapakali nang nasa kwarto na siya. Baka ng mga sandaling iyon ay kasama na ni Craig si Alana sa dating bahay na tinitirahan nila. Baka kung ano nang ginagawa ng mga to. Bigla siyang napabangon. Parang hindi kayang tanggapin ng utak niya mga naisip niya tungkol kina Craig at Alana. Ang kaya nang tanggapin ng utak niya ay ang pagiging mag-asawa nila ni Craig. Bigla tuloy siyang napalabas muli ng kwarto. Oh, where are you going? Tanong ng mama niya pagdaan niya sa salas. Are you seeing that stupid Marlo again? Parang walang narinig na hindi na siya sumagot. Tuloy-tuloy siyang sumakay sa kotse at pinatakbo yun sa tsak na direksyon. Ma'am Yvette? Halos lumuwang mga mata ni Berta pagkakakita sa kanya. Sa itsura nito tila ayaw siyang papasukin. Nakaharang katawan nito sa pinto na tila walang balak na umalis doon. Nagpunta ba ulit ditong baliw na babaeng yun? Inis ng tanong na makapasok. Hindi makasagot ang katulong. Berta, narinig mo ba ako? Muling tanong niya. Ang sir mo, dumating na ba? Ma'am, hindi na nito maituloy-tuloy ang sasabihin kaya balak na sanang pumanhik nang marinig niyang pamilyar na ungol ni Doodle. Umuungol ang mga asong yun kapag nasusuka o may nangyari hindi maganda rito. Doodle! Nag-aalala niyang tawag sa aso. Tumulis siya sa likod ng bahay kung nasan siya narinig ang pinagmulan ng ungol ng aso. Nagimbal siya sa nakita. Nakabitin si Doodle sa isang sanga ng puno't halos lawit ng dila nito dahil sa higpit ng pagkakatali sa leeg. Oh my God! Palibasay mababa lang ang puno, madali niyang naabot si Doodle at mabilis na napakawalan. Tila hinang-hinang umungol lang ito ng umungol habang hinihimas-himas niya leg nito. Mukha namang naging hawaan to sa ginawa niya. Berta, tubig, madali! Pagkuha na iutos niya sa nakatungangang katulong, listo naman tong kumuha ng tubig. Uminom naman kaagad si Doodle, saka lamang tulubos na naging hawaan. Marahil hindi pa katagalan ng ibitin to sa puno, gayon pa man ay bumakat sa leg ng asong lubid na ginamit sa pagbitin dito. Sinong gumawa nito? Naningkit ang mga mata sa inis na baling niya kay Berta pagkaraan. At bakit hindi mo tinulungan si Doodle? Ma'am, nagkamot lang to sa batok. Wala ka na bang ibang sasabihin ko hindi, ma'am? Yamot niyang tanong. Nasaan ang sir mo? Nasa itaas po. Asikasuhin mo si Doodle at magtutos kami ng lalaking yon. Ipinasa niya rito ang aso bago siya nagmamadaling pumanhik sa hagdan at tuloy-tuloy sa kwarto ni Craig. Halos gibain niya ang pinto sa malakas niyang pagkatok nang wala pa rin nagbubukas ay kusa niya na yung binuksan. Gulat na gulat to nang makita siya. Yvette, anitong bigla nawala ng kulay ang mukha. Mukhang kagagaling lamang nito sa opisina dahil hindi pa ito nakakapagpalit ng pambahay. Mukhang balisa itong hindi niya maintindihan. How dare you hurt Doodle? Nakapamewang niyang sita dito. I didn't, umiiling nitong sagot. You didn't? Pagkatapos mong ibitin ng aso sa puno, sasabihin mong you didn't? Hindi naman siguro magagawa yun ni Berta. Ni hindi ko alam na nakabitin si Doodle. Nasa mukha nitong labis na pagtataka. Mukhang nagsasabi naman ng totoo. Hindi mo alam kung ano nangyayari kay Doodle? Halos mamaos siya sa lakas ng kanyang boses. No, I swear. Bigla itong napasulyap sa nakabukas na pinto ng banyo. May ingay siyang naririnig mula doon. Nakabukas ang gripo at mukhang may naliligo.
Walang sabi-sabing lumapit siya sa banyo at halos manghina siya sa nabuglawan doon. Si Alana, hubot-hubat na nagsha-shower. Oh, hi Yvette! Bati pa nito na may malas at tanas ng ngiti sa mga labi. Hindi na nahiyang ilantad ang kahubaren sa kanya. Hindi siya makapagsalita na tila bigla siyang nawala ng boses. Kung hindi siya sumandal sa dingding ay baka napaupo na siya sa sahig sa labis na panghihina. Ako nagbitin kay Doodle sa puno, nakangiti pa nitong pagtatapat. Masyado kasi siyang maingay kanina pa niya ako kinakahulan. Napunding tenga ko kaya yun. Tinuruan ko siya ng leksyon. Parang makit lahat ng dugo niya sa ulo noon din ay gusto niya magpakabayolente. Gusto niyang manakal ng tao. Gusto niya na itong lunurin sa bathtub hanggang sa mapuno ng tubig ang buong katawan nito. Gusto niyang batakin ang mahabang buhok nito. Yvette, let me explain. Saad ni Craig sa mahinang boses. Isang malakas na sampal sa pisngintong sinagot niya. Pagkatapos nagmamadali siyang lumabas at pumanaog ng hagdan. Yvette, tawag ni Craig. Hindi niya hinayaang maabutan siya nito. Nababaan niya sa berta ng karga si Doodle. Inagaw niya mula ditong aso at mabilis na siyang umalis. Yvette! Nakasunod pa ring tawag ni Craig. Halos pali pa rin niyang kotse na luna na sila doon ni Doodle. Luhaan na siya. Halos dumugong kanyang puso. Masamang-masama ang loob niya. Biglang kumahol si Doodle na tila nagsasabing, I'm okay now, don't worry about me. I hate Craig, sigaw niya. He's really cheating on me. I hate him. Nasa mukha ni Doodle ang kalungkutan ng sulyapan niya ito. Kung tao siguro to'y baka kanina pa ito nag-explain sa kanya. She went on crying. Hindi niya makakalimutan ang nangyaring iyon. Hindi niya alam kung dapat siyang magpasalamat dahil nakakuha siya ng matibay na dahilan. Para piliting kalimutan si Craig o dapat siyang manghinayang dahil umaasa siyang may magandang future silang dalawa. Pagkatapos ng isang taong pagsasamang iniisip niyang walang nangyaring maganda. Pagkatapos ng realisasyon na na-develop na pala siya rito kung kailan, nagkahiwalay na sila. Pagkatapos ng lahat.